Ang kwentong ito ay hango sa mga alamat, paniniwala, at kababalaghan na bahagi ng kulturang Pilipino. Ito ay katang-isip lamang at nilikha para sa layuning maghatid ng libangan, kilabot, at pagkausisa sa mga mambabasa. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. May mga temang maaaring hindi angkop sa mas batang mambabasa, kaya't angkop lamang ito sa mga nasa hustong gulang. Mag-ingat sa pagbabasa, baka hindi mo na ito makalimutan. Matapos ang ilang taong pamumuhay sa Maynila, nagdesisyong umuwi si Aling Rita sa kanilang lalawigan sa Quezon. Isang balo, inulila ng isang aksidente sa kotse ang kanyang unang asawa at anak na babae. Matagal siyang nabuhay sa lungkot, panlulumo, at pagsisisi. Ngunit tulad ng sinasabi ng matatanda sa baryo, ang buhay ay parang ilog, kailangang sumabay sa agos. Dala ang hangaring makalimot at magsimula muli, bumalik siya sa probinsya upang manirahan sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya inasahan na ang kanyang pagbabalik ay magiging simula ng isang kwentong kailanmay hindi niya pinangarap na maranasan. Unang pagkikita isang araw sa palengke, habang namimili ng isda, nakilala ni Aling Rita si Mang Ernesto, isang lalaking tahimik, may tindig na malakas ngunit may lungkot sa mga mata. Isa siyang biyudo rin, ayon sa mga tsismis sa palengke, at may isang anak na lalaki sa naunang asawa. Si Ernesto ay kilala bilang misteryosong taga-bukid, bihira kung makisama, ngunit may kakaibang karisma sa kanyang presensya. Unti-unting nahulog ang loob ni Rita sa lalaki. Sa mga simpleng ngiti, sa pagsabay nito sa kanyang pamamalengke, at sa mga kwentong hating gabi na puno ng mga pangakong may kasamang pag-asa. Ilang buwan lang ang lumipas, napapayag na rin si Rita na pakasalan si Ernesto. Ang mga kapitbahay ay natuwa, sa wakas, may bagong simula ang balo. Ngunit may isang paalala ang isang matandang albularyo sa kanya, hindi lahat ng bago ay ligtas. Minsan, ang liwanag ay tagapagtago lang ng dilim. Napatawa lamang si Rita noon. Hindi niya alam na ang babala ay magiging totoo. Ang paglipat pagkatapos ng kanilang simpleng kasal, lumipat si Rita sa bahay ni Ernesto, isang antigong bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng kakahuyan. Tahimik, malamig ang paligid, at tila balaging may nakatingin sa iyo mula sa mga sulok ng kabubatan. Doon niya unang nakilala si Bino, ang bunsong anak ni Ernesto. 6 na taong gulang pa lang si Bino. Maputla ang kanyang kutis, parang hindi masyadong naarawan. Mahaba ang buhok na tila hindi ginupitan mula ng isilang. Tahimik ito, hindi masyadong nagsasalita. At ang pinakakakaiba, ang mga mata nito ay tila hindi bata. Malalim, malamig, at parang tumatagos sa kaluluwa mo kapag nakatitig. Bino, magmano ka sa iyong bagong ina, utos ni Ernesto. Tahimik lang ang bata, walang kibo. Sa halip na magmano, tumalikod ito at umakyat sa kanilang kwarto. Pasensya ka na, sabi ni Ernesto. Mahiyain talaga yan. Ngunit sa puso ni Rita, may naramdamang kaba. Hindi niya maipaliwanag. Simula ng pagkailang sa mga unang linggo ng paninirahan nila sa isang bubong, sinubukan ni Rita na buuin ang koneksyon kay Bino. Pinagluluto niya ito ng paboritong pagkain ng mga bata, tulad ng spaghetti at hotdog. Binilhan niya ito ng mga laruan, libro, at larong pambata. Ngunit sa bawat ngiti niya, malamig ang tugon ni Bino. Isang gabi, habang nililigpit niya ang mga laruan sa sala, nakita niya ang isang munting notebook. May guhit ito ng isang babae na duguan ang mata at isang batang may mahabang kuko. May mga salitang nakasulat sa likod, hindi ko siya tunay na ina. May amoy siyang hindi ko gusto. Gusto ko siyang mawala. Napaupo si Rita. Nanginginig ang kanyang kamay. Totoo bang isinulat ito ni Bino? Bata lang ba ito na naglalaro ng imahinasyon? O may mas malalim na kahulugan? Tinig ng kalikasan mula noon, mas dumalas ang mga gabing hindi siya makatulog. Naririnig niya ang mga yabag sa kisem. May mga tunog ng paggapang sa sahig na kahoy. Minsan, sa madaling araw, maririnig niya si Bino na bumubulong sa sarili habang nakatayo sa gitna ng sala. Hindi mo ako kayang palitan. Hindi ka ang ina ko, nang itanong niya ito kay Ernesto, ngumiti lang ito at sinabing, baka nananaginip ka lang, mahal. Bata lang si Bino. Sensitive. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may mali. Hindi lang ito imahinasyon. Hindi lang ito trauma. May presensyang hindi maipaliwanag. Panibagong takot sa 2 buwan ng kanilang pagsasama, unti-unti na ring napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang kilos ni Bino. Minsan, may nahuli raw itong kumakain ng hilaw na manok sa likod ng bahay.
Minsan, nakikita ito sa gubat tuwing hating gabi, nakatitig sa buwan. Ang mga bata sa baryo ay natatakot lumapit sa kanila. Si Rita ay binansagan ng asawang may dalang kamalasan. Hindi pa man siya handa, ramdam na ni Rita, may itinatagong madilim si Bino. At baka pati si Ernesto. Ang bawat araw na lumilipas ay tila paglalakad sa manipis na bubog para kay Aling Rita. Sa halip na masanay at mapalapit sa bagong anak-anakan, mas lalong lumalalim ang agwat sa pagitan nila. Si Bino ay nanatiling tahimik, matalas ang tingin at palaging tila nagmamasid. May mga galaw ito na hindi akma sa edad. May mga salita itong sinasambit na hindi karaniwang naririnig sa mga bata. Kakaibang ugali isang gabi, habang naglalampaso si Rita sa sahig, napansin niyang madalas nakatayo si Bino sa may bintana, tinititigan ang kadiliman sa labas. Walang takot sa dilim. Para bang inaanyayahan nito ang gabi na pumasok sa kanilang tahanan. Mahal, hindi mo ba napapansin si Bino? Hindi ba't dapat natutulog na ang mga bata sa ganitong oras? Tanong ni Rita kay Ernesto habang sila'y nasa hapagkainan. Ngumiti lang si Ernesto at sinabing sanay yan sa gabi. Kahit noong baby pa siya, hindi yan umiiyak sa dilim. Napakunot no si Rita. Hindi pa siya naniniwala noon pero may bahid na ng kaba sa kanyang dibdib. Ayaw sa araw napansin din niyang hindi lumalabas ng bahay si Bino kapag maaraw. Tuwing inaaya niyang maglabas sa labas, magdilig ng halaman, o mamalengke, palaging may dahilan ang bata. Ayaw ko po, mainit. Masakit po sa mata. Masama po ang amoy ng araw. Ang mga katagang ito ay paulit-ulit na sinasabi ng bata. Hindi tulad ng ibang bata na sabik sa paglalaro sa labas, tila ba kaaway ng katawan ni Bino ang liwanag. Mga bagay na hindi nararapat alam isang tanghali, habang nagluluto si Rita ng ulam sa kusina, narinig niya si Bino at ang kanyang anak na si Letlet na naglalaro sa sala. Ngunit nang mapansin niyang tumahimik ang mga bata, dahan-dahan siyang sumilip. Narinig niyang nagsasalita si Bino at ang boses nito ay tila hindi pang bata. Mababa, parang sa isang matandang lalaki, ngunit bumalik sa normal nang lumingon siya. Sinabi ko sa'yo, Letlet, ang nanay mo ay hindi ang nanay ko. Hindi siya totoo. Katulad siya ng mga kinuha namin noon sa gubat. Anong sabi mo, Bino? Tanong ni Rita. Napatingin ang bata sa kanya. Umiti lang at nagsabing nagkukwentuhan lang po kami. Nang gabing iyon, hindi na makatulog si Rita. Mahilig sa dugo isang gabi habang hiniwa niya ang manok para sa adobo, biglang lumapit si Bino. Tahimik itong tumitig sa hinihiwa niyang karne. Mapula pa ang ibang bahagi at dumadaloy pa ang dugo sa chopping board. Napansin niyang dahan-dahan inilabas ng bata ang kanyang dila, dinilaan ang sariling labi, at bulong nito, ang bango, kinilabutan si Rita. Sinubukan niyang biruin ang bata, gusto mo ba ng adobo? Ngunit ang sagot ng bata ay, mas gusto ko raw ang hilaw, sabi ng kaibigan ko sa bubungan. Kaibigang hindi nakikita sa mga sumunod na linggo, palagi nang may kausap si Bino. Minsan sa ilalim ng mesa, minsan sa aparador, at minsan habang nasa banyo. Noong una, inakala ni Rita na kathang-isip lang ito, tulad ng ibang bata na may imaginary friend. Ngunit isang araw, tinanong niya si Letlet kung minsan bang nakikita nito ang kaibigan ni Bino. Opo, nanay, sagot ng bata. Itim po siya. Wala po siyang mata. Minsan po nasa kisam siya kapag tulog tayo. Nanigas si Rita. Hindi lang pala imahinasyon. Pareho nilang nakikita. Takot ng mga bata dumating ang panahon na pati ang mga kalaro sa baryo ay umiiwas na kay Bino. Si Andoy, anak ng kapitbahay, ay umuwi raw na umiiyak dahil sinabihan siya ni Bino ng ganito, alam mo ba kung gaano kasarap ang utak ng bata? Nang sitahin ni Aling Lagring si Rita, nagsorry ito sa ngalan ng kanyang anak. Ngunit sa kanyang sarili, hindi niya na maitago ang kaba. Hindi ito normal. Hindi ito basta-bastang kabataan na mapaglaro o mahilig manakot. Mga hayop na nagsisilay minsan habang nagwawalis si Rita sa bakuran, may nakita siyang patay na pusa sa ilalim ng puno ng santol. Wala itong sugat, ngunit tuyong-tuyo ang katawan, tila sinipsip ang dugo. Sa sumunod na araw, pusa ulit. Pagkatapos, manok. At minsan, ang kanilang alagang aso ay nawawala, natagpuan na lang ang bungo sa likod bahay. Hayop na ligaw siguro, sabi ni Ernesto. Pero sa puso ni Rita, alam niyang hindi ito gawa ng hayop. Ang mga mata ni Bino, tila ba may galak sa tuwing may nawawalang hayop. Katotohanang di na maikakaila isang gabi, bumaba si Rita mula sa kwarto at nakita niyang nakabukas ang ilaw sa kusina.
Maingat siyang lumapit. Nakita niya si Bino, nakatalikod, may kinakalikot sa mesa. Tahimik ito, pero may tunog ng buto, tila hinahati. Paglapit niya, nakita niya ang katawan ng isang maliit na hayop, dilaan ni Bino ang dugo sa daliri nito. Napaatras siya sa gulat, at tila ramdam iyon ng bata. Hindi pa po ako tapos kumain, inay, bulong nito habang nakatingin sa kanya ng malamig. Sa puntong iyon, alam na ni Rita na hindi ito basta batang problema. Ang kanyang bagong anak, hindi siya sigurado kung tao ba ito. Ngunit paano? Paano niya masisiguro kung ano talaga si Bino? At higit sa lahat, paano niya ililigtas ang sarili niya at ang kanyang anak? Sa mga baryong tahimik, kahit ang bulong ng hangin ay kayang maging balita. Lahat ng kilos ay napapansin, lahat ng misteryo ay nagkakabuhay sa mga kwento ng tsismosa. Sa kaso ni Rita at Bino, hindi maiiwasan ang pag-usbong ng mga tanong, takot, at lihim na unti-unting nagiging laman ng bawat talakayan sa kanto, sa poso, at sa tindahan ni Aling Nena. Ang simula ng usap-usapan nagsimula ang mga tsismis ng isang gabi, may narinig ang mga kapitbahay na iyak ng batang tila hindi normal, hindi pag-iyak ng takot o sakit, kundi tila isang alulong, mahabang daing na parabang hayop na sugatan. Isa sa mga nakarinig nito ay si Mang Leo, isang magbubukid na madalas umuwi ng 10 oras ng gabi mula sa bukid. Hindi yon tao. May halong hayop. At nang sinilip ko sa may bakod, nakita ko si Bino. Nakaupo sa bubong, nakatingala sa buwan, kwento niya habang nanginginig. Nagtawanan ang ilan. Ngunit ang iba, lalo na ang matatanda, ay natahimik. May mga bagay na hindi dapat pagtawanan, ika nga nila. Minsan, ang katotohanan ay nakatago sa likod ng kabaliwan. Mga hayop na nawawala linggo-linggo, may mga ulat ng nawawalang hayop sa baryo. Aso, pusa, manok, lahat bigla na lang hindi umuwi. Ang iba ay natatagpo ang walang laman, wala ng dugo, at ang balat ay tila hinimay ng matutulis na kuko. Sa ilalim ng bahay ng mga biktima, may natagpo ang mga bakas ng paa, hindi pangkaraniwan. Maliit, ngunit tila may 3 daliri lamang. Parang paa ng ibon, sabi ng isa. O kaya paa ng engkanto, dagdag ng matanda. May nagtangkang ikonekta ito sa pamilya ni na Ernesto. Isang gabing madilim, nakita raw si Bino sa gitna ng daan, walang saplot sa paa, nakatingin sa isang nakabiting manok. Nang sitahin siya ni Aling Lagring, ninisyan lamang siya ng bata, at dahan-dahang naglakad paalis, sa direksyong patungong gubat. Aling Miling at ang pulang mata isang umaga, dumalaw si Aling Miling kay Rita. Isa siyang veteranong kumadrona at albularya sa baryo. Hindi siya pumunta upang makiusyoso, kundi upang magbigay ng babala. Ayoko lang na bigla kang mapahamak, iha, ani Aling Miling. Hindi ko alam kung totoo ang mga usap-usapan, pero may kutob ako. Ang batang yan, hindi basta bata. Aling Miling, bata lang si Bino. Nahihirapan lang siyang makisalamuha. Mahirap ang pinagdaanan niya. Tumango ang matanda. Ngunit bago siya lumabas ng bahay, bumulong siya, nakita ko ang mga mata niya isang gabi. Hindi yon mata ng tao. May apoy. May uhaw. Pagsisiyasat ni Mang Isko isang gabi, si Mang Isko, isang lasinggero, ngunit may pusong matapang, ay naglakas loob sundan si Bino nang makita itong lumabas ng bahay sa 10 oras ng gabi. Ayon sa kanya, nakita niya itong pumasok sa gubat sa likod ng bahay. Dala ang isang lumang basket. Tahimik siyang sumunod. Ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang mga salitang bulong ni Bino sa dilim, "Ama ng dilim, ibalik mo ang aking katawan. Ibuhos mo sa akin ang sigla ng laman." Pagkatapos nito'y nakarinig siya ng ingay, tunog ng punit na laman at pag-ungol ng hayop. Hindi na niya naituloy ang pagsilip. Tumakbo siya pabalik sa baryo, pawis na pawis, nanginginig, at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi iyon tao. Hindi iyon tao." Pagduda ng mga ina maging ang mga ina ng ibang bata sa baryo, ay nagsimulang pagbawalang makipaglaro si Letlet sa bunsong anak ni Ernesto. May isang bata, si Nika, na nagsabing nakita niya raw si Bino na may kasamang lalaking maitim sa likod ng silid-aralan, kahit wala namang ibang tao sa oras na iyon. Pinagtawanan siya ng mga guro, ngunit hindi ng kanyang ina. Isang ina ang nagsabi kay Rita, "Hindi ko alam kung totoo ang mga sabi-sabi. Pero bilang ina, alam mong may mali. Ramdam mo yon sa balat mo, sa likod mo, sa hangin. At sa anak mong babae." Mula noon, naramdaman na rin ni Rita ang pangambang hindi lamang tsismis ang lahat. Bawat bulong sa kalsada ay parang sinasaksak sa kanyang tenga. Bawat tingin ng mga kapitbahay ay may halong awa at takot.
Ang paglapit ng tiyanak isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang tulog ang karamihan, may narinig si Aling Bebang na tila iyak ng sanggol mula sa gubat. Tumakbo ang kanyang asawa upang tignan, dala ang lampara. Ngunit pagbalik nito, halos wala ng boses at nanginginig ang kamay. Hindi iyak ng sanggol yon. Tiyanak. At akala ko si Bino, nagsimulang magdikit-dikit ang mga kwento ng mga matatanda. Tiyanak. Aswang. Anak ng engkanto. At lahat ay itinuro kay Bino. Pagduda ni Rita, hindi na rin nakatiis si Rita. Sa kabila ng kanyang pagmamahal at pagnanais na maging ina kay Bino, nagsimulang pumasok ang tanong sa kanyang isipan, bakit nga ba hindi siya marunong magmahal pabalik? Bakit tila hindi siya masaktan, matakot, o mangarap katulad ng ibang bata? Hindi na lang ito tsismis sa kanya. Isa na itong boses sa loob ng kanyang isipan, isang sigaw na paulit-ulit, iligtas mo ang sarili mo. Iligtas mo si Letlet. Bago mahuli ang lahat. Ang mga araw ay unti-unting naging mas mabigat para kay Rita. Bawat galaw ni Bino ay may dalang panibagong tanong, panibagong takot. Ngunit ang lahat ng hinala, takot, at duda ay tila kulong lang sa kanyang dibdib hanggang sa dumating ang gabing hindi niya kailanman makakalimutan. Ang simula ng bangungot Biyernes ng gabi. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at ang buwan ay bilog na bilog. Natapos ng pakainin ni Rita sina Letlet at Bino. Sa tila normal na hapunan, ramdam ni Rita ang katahimikan ni Bino na parang mas malalim kaysa karaniwan. Hindi ito kumikibo, ngunit nakatitig sa bintana, tila may hinihintay. Pagkatapos kumain, pinatulog na niya si Letlet at si Bino. Inihatid niya ang dalawa sa kanilang silid, hinalikan sa noo si Letlet, at tinapik sa balikat si Bino. Magandang gabi, mahina niyang sabi. Ngunit tumitig lang sa kanya si Bino. Muling naramdaman ni Rita ang malamig na kilabot sa kanyang batok. Kaluskos at pagtangis bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Rita sa isang tunog, mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw, isang impit na iyak. Nagsimula ito sa kabilang kwarto, ang kwarto ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang bumangon, tahimik na binuksan ang pinto, at sinilip ang silid nina Letlet at Bino. Ngunit wala roon si Bino. Si Letlet ay nakatalukbong ng kumot, umiiyak, nanginginig. Anak? Letlet. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Rita habang papalapit. Nanay, si Bino po, andito siya kanina pero hindi na po siya si Bino. Kakaibang anino nang yumakap si Letlet sa kanya, naramdaman niya ang lamig ng bata, parang galing sa balon. Biglang tumahimik ang paligid. Napansin niyang bukas ang bintana. Lumapit siya roon, sinarado ito at sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang anino, isang batang nakatayo sa ilalim ng puno sa likod bahay, nakatingala sa bintana. Hindi gumagalaw. Walang mukha. Ngunit sigurado siyang si Bino iyon. Bangungot o katotohanan? Bumaba si Rita upang hanapin si Ernesto, ngunit wala ito sa kanilang silid. Sa halip, narinig niya ang tunog mula sa kusina, tunog ng kutsilyo, tunog ng pag-ungol. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa pagsilip niya, nakita niya si Bino, nakaupo sa mesa, hawak ang isang patay na manok, kinakaliskis ng mga kuko, at dinidilaan ang mga pulang likido mula sa katawan nito. Ang kanyang damit ay puno ng dugo. Ang kanyang mata pula. Matatalim. Hindi mata ng bata. Bino, sigaw niya. Lumingon si Bino. Dahan-dahan. Walang gulat, walang kaba. Bakit po, inay? Gutom lang po ako. Ang pagdating ni Ernesto, biglang dumating si Ernesto, halos hindi nagulat sa nasaksihan. Huwag ka nang sumigaw. Hayaan mo lang siya. Ganyan talaga si Bino. Hindi siya katulad ng ibang bata. Hindi siya bata, Ernesto, sigaw ni Rita. Ngunit malamig ang sagot ni Ernesto, hindi ko ito sinabi noon pero hindi rin siya anak ko sa laman. Pinagkaloob siya sa akin. Isang regalo. Isang kapalit. Ang lihim na ibunyag ayon kay Ernesto, bago niya pa makilala si Rita, naligaw siya minsan sa gubat at muntik ng mapahamak. Doon, sa ilalim ng punong matanda, lumitaw ang isang nilalang, isang engkantong babae na nag-alok sa kanya ng buhay at kaligtasan kapalit ng pagtanggap sa isang bata. Isang bata na magmimistulang anak niya, ngunit hindi galing sa sinapupunan. Isang nilalang na pinanganak mula sa dilim ng kagubatan, mula sa tiyan ng gabi. Pumayag ako. Wala akong choice. Mamamatay ako noon. Pero binilinan akong huwag na huwag ko siyang iwan.
Dahil kapag iniwan ko siya, hindi ako ang babalikan, kundi ang bagong mahal ko, pagpiling mahirap sa puntong iyon, nangangatog si Rita. Ang sariling asawa niya pala ay tagapangalaga ng nilalang. At siya, si Letlet, sila ang magiging susunod na alay kung sakaling si Bino ay mawalan ng tahanan. Hindi na ito basta takot. Isa na itong pangamba na bumalot sa buong katawan niya. Kung hindi mo kayang tanggapin si Bino, umalis ka. Pero wag mong isama si Letlet. Sa bahay na ito siya ligtas, ani Ernesto. Ngunit paano magiging ligtas ang bata sa halimaw na kasama nila sa gabi? Tumakas sa gabi nang bumalik si Bino sa kanyang silid, at si Ernesto ay muling natulog, agad na isinakay ni Rita si Letlet sa bisikleta at lumabas ng bahay. Wala siyang ilaw, walang tunog. Tanging dasal at takot ang kasama niya sa bawat padyak. Ngunit mula sa likuran, sa malayong bahagi ng kakahuyan, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig, "Naaamoy ko kayo," at ang sigaw na iyon, hindi tinig ng bata, kundi ng isang halimaw na nabubuhay sa katawan ng musmos. Habang tumatakbo si Rita sa gitna ng gabi, halos wala na siyang direksyon. Ang dilim ay parang nilalamon ang bawat daan. Ang lamig ng hangin ay tila may kasamang bulong, mga paalala ng panganib na nilikuran niya. Si Letlet ay mahigpit niyang yakap sa kanyang likuran habang ang bisikleta ay humahampas sa mga batong hindi niya kita. Ngunit kahit malayo na sila sa bahay, hindi pa rin niya matakasan ang kaba. Dahil alam niyang ang halimaw ay hindi basta sumusuko. Ang matandang tagabantay habang tinatahak ang daan papunta sa kabilang baryo, bigla silang sinalubong ng liwanag mula sa isang tanglaw. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harapan nila, may hawak na tungkod, at may nakasabit na mga anting-anting sa leg. "Ate Rita," bulalas ng matanda. "Anong ginagawa niyo sa ganitong oras?" Ang matanda ay si Canarding, isang kilalang albularyo at manggagamot mula sa baryo ng San Isidro. Sa tagal niya sa paligid, itinuturing siyang tagapag-ingat ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. Ang kwento ni Canarding habang hinihintay ang pagsikat ng araw, dinala ni Canarding si Rita sa kanyang bahay sa tabi ng talahiban. Doon, sa harap ng lamparang umiilaw sa altar ng mga santo, isinalaysay niya ang kanyang nalalaman. Hindi ordinaryo si Bino, panimula ni Canarding. Hindi siya pinanganak sa sinapupunan ng tao, kundi sa sinapupunan ng lupa ng dilim. Isa siyang anak ng luksa. Napakunot no si Rita. Luksa. Isang uri ng nilalang, mga nawawala tuwing umaga, ngunit muling lumilitaw sa paglubog ng araw. May kakayahang umangkin ng katawan, sumipsip ng buhay, at manlinlang gamit ang anyo ng bata. Karaniwan silang ipinagkakaloob kapalit ng kaligtasan o kapangyarihan. Ang sumpa ni Ernesto ibinunyag din ni Canarding na matagal nang sinusubaybayan si Ernesto. Ayon sa mga tala, ilang taon na ang nakalilipas ay may naiwang buntis ang asawa ni Ernesto, ngunit ang sanggol ay hindi kailanman ipinanganak. Sa halip, isang kakaibang bata ang dinala mula sa kabubatan. Hindi yan regalo. Yan ay utang. At may bayad. Ayon sa matanda, sa tuwing kabilugan ng buwan, si Bino ay pinapalitan ng kanyang tunay na anyo, isang nilalang na may itim na balat, pulang mata, at matatalim na kuko. At sa tuwing sumasapit ang ika-7 taon niya, kailangan nitong magpalit ng ina isang bagong katawan, isang bagong kaluluwa upang manatiling buhay. Ang mga palatandaan binalikan ni Rita sa kanyang isipan ang mga nakita at naranasan. Hindi pagkain ng karaniwang ulam, hindi paglabas sa araw paggising tuwing madaling araw, pagsasalita ng mga hindi karaniwang salita, pagtitig sa dilim na may galak, lahat ng ito, ayon kay Canarding, ay mga sintomas ng pagiging luksa. Sa panlabas ay mukha silang inosente, ngunit sa loob, sila'y uhaw sa laman at espiritu. Kung hindi mo ito mapigilan, babala ni Canarding, baka sa susunod na buwan, hindi na si Letlet ang anak mo, kundi isang anino. Ang ritual ng pagputol ibinahagi ni Canarding na may isang paraan upang putulin ang ugnayan ng luksa sa kanyang ina, isang ritual ng pagputol, isang uri ng sinaunang dasal at pag-aalay ng talahib, apoy, at abo ng pinatuyong bato mula sa ilalim ng ilog. Ngunit delikado ito. Dahil kapag nabigo, ang halimaw ay maaaring magalit at habulin hindi lang ang kanyang target, kundi pati ang mga taong nagtatangkang pigilin ito. Kailangan mong humarap sa kanya hindi bilang ina, kundi bilang ilaw laban sa dilim, wika ni Canarding. Paghahanda sa laban kinabukasan, bumalik si Rita sa kanilang bahay, hindi para sumuko, kundi para tapusin ang simula ng bangungot. Bitbit niya ang mga sangkap para sa ritual. Inihanda niya ang bakuran, inilagay ang abo sa 4 na sulok, sinindihan ang mga kandila sa labas ng bahay,
at inutusan si Letlet na huwag lalapit sa sinuman kahit tawagin siya. Nang sumapit ang gabi, narinig niyang bumukas ang pinto. Si Ernesto at si Bino. Ngunit hindi na ito ang batang kilala niya. Maputla ang balat, namumula ang mata, at ang mga kuko ay tila bakal sa haba. Inay, tinig na malalim, hindi pang bata. Bakit mo ako nilalayuan? Akala ko mahal mo ako. Lumapit si Rita, nanginginig ngunit matatag. Hindi kita minahal bilang halimaw. Minahal kita dahil akala ko, isa kang bata na kailangan ng pag-aruga. Ngunit hindi pala. Hindi ikaw si Bino. Isa kang anino na nagsuot ng balat ng inosente. Simula ng ritual habang unti-unting lumalapit ang nilalang, sinimulan ni Rita ang dasal, kasama si Canarding sa likod na bahagi ng bakuran. Habang binibigkas ang mga sinaunang salita, nagsimulang umiyak at sumigaw si Bino. Napapaalulong, gumugulong sa lupa, at unti-unting lumalabas ang tunay niyang anyo. Hindi na ito bata, ito ay nilalang na halos kasinlaki ng tao, may sungay sa ulo, itim ang balat, at may ngipin na matatalas na tila lagari. Ngunit hindi tumigil si Rita. Dahil alam niyang kapag tumigil siya si Letlet ang susunod. Sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng pag-ikot ng apoy sa paligid ng bakuran, humarap si Rita sa pinakamabangis na desisyon ng kanyang buhay, ang labanan ang isang nilalang na minsang tinuring niyang anak. Wala na siyang oras upang mangamba, wala na siyang panahon upang magduda. Sa kanyang harapan ay hindi na si Bino, kundi isang anyo ng kadiliman na handang lamunin ang kanilang buong pagkatao. Walang urungan sa tindi ng sigaw ni Bino, habang nasasaktan sa bawat bigkas ng orasyon ni Canarding, bigla itong tumigil. Tumitig ito kay Rita, hindi na may takot, kundi may galit at hinanakit. Sa tinig na may halong panlalait at pait, nagsalita ito, pinili mong saktan ako, inay. Pinili mong talikuran ang batang minahal ka. Ngunit si Rita, kahit nanginginig ang tuhod, ay hindi na nagpakita ng panghihina. Tinitigan niya ang nilalang at sinabi, ang batang minahal ko ay hindi isang halimaw. Hindi ko kayang yakapin ang isang nilalang na gustong kunin ang buhay ng anak ko. Huling alok ng kadiliman bigla, nag-iba ang tinig ni Bino, mas banayad, mas inosente. Biglang lumiit ang katawan nito, bumalik sa anyo ng isang musmos, umiiyak, lumalapit sa kanya, habang namumugto ang mga mata. Inay, huwag mo po akong itaboy. Wala po akong ibang pamilya, sa isang iglap, parang bumalik ang bata sa pagiging si Bino, ang batang pilit niyang minahal sa kabila ng takot. Nagtama ang kanilang mga mata. Nanginig ang puso ni Rita. Sandaling kumabog ang kanyang damdamin. Puso niyang ina, kinakalabit ng panlilinlang. Ngunit naalala niya si Letlet. Naalala niya ang dugo sa bibig ni Bino. Ang mga bangkay ng hayop. Ang matatalim na kuko. Ang mata ng isang nilalang na hindi marunong magsisi. Hindi siya patatawarin ng sarili niya kung muli siyang malinlang. Desisyong may luha, dahan-dahang itinaas ni Rita ang kutsilyong pinahira ng langis mula sa ugat ng saging, iniwan sa kanya ni Canarding para sa ritual ng putol ugat. Hindi kita pinili para saktan. Pinili kitang mahalin. Pero pinili mong maging dilim kaysa ilaw. Isang sigaw ang pinakawalan ng nilalang. Tumalon ito patungo kay Rita, ngunit sa mismong sandaling iyon, sabay nilang sinambit ni Canarding ang huling linya ng dasal, putulin ang tanikala, pawiin ang kadiliman, iligtas ang hininga ng inosente. Pagsabog ng liwanag mula sa bilog ng abo at apoy, sumambulat ang liwanag na tila mula sa sinapupunan ng araw. Napasigaw si Bino, ngayon ay buong anyo ng luksa, mahaba ang mga kuko, sunog ang balat, at naglalaway na parang hayop na nasugatan. Lumipad ito sa ere, gumugulong, at sa huling sandali ay sumambulat sa alikabok at abo hanggang sa tuluyang naglaho. Tahimik. Walang bakas. Walang patak ng dugo. Wala na si Bino. Ang katahimikan ng ulan, bigla na lamang bumuhos ang ulan, malamig, banayad, tila hugas ng kalikasan sa kasalanan at sumpa ng kanilang bahay. Napaupo si Rita sa basang lupa, hawak ang dibdib, humahagulgol. Lumapit si Letlet, niyakap siya. Nailigtas na po tayo. Anak. Tapos na. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may bahid ng pangamba, talaga nga bang tapos na? Pagtalikod sa lumang buhay kinabukasan, sinindihan ni Canarding ang huling insenso sa altar ng kanyang tahanan. Inihatid niya si Rita at Letlet palabas ng baryo. Minsan pa siyang lumingon sa dating tahanan na ngayon ay tahimik na, walang laman. Dinala niya ang kanyang anak sa malayong bayan upang makapagsimula muli. Hindi na sila babalik.
Sumpa ng mga inang nagmahal sa kanyang puso, may matinding hapdi na tila hindi kayang burahin ng panahon. Hindi niya alam kung anong klaseng pagmamahal ang ibinigay niya, ang umasa, ang kumapit, at sa huli, ang pumili ng anak kaysa sa isang nilalang na umaangkin sa anyo ng pagiging anak. Pero isa lang ang sigurado niya, siya ay isang ina. At ang tunay na ina, kahit takot na takot, lalaban. Makalipas ang 2 linggo ng tahimik na pamumuhay sa bagong bayan, unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Rita at Letlet. Wala na ang bangungot na tinakasan nila. Nakahanap sila ng silid sa bahay ng isang mabait na matandang dalaga, at kahit mahirap ang simula, naranasan nila ang isang bagay na matagal nilang hinintay, katahimikan. Ngunit ang dilim ay hindi basta sumusuko. At sa mundo ng mga nilalang, kapag ikaw ay tumangging maging ina ng kadiliman, ikaw ay magiging kaaway nito. Panibagong kababalaghan isang hating gabi, nagising si Rita sa tunog ng kampana mula sa maliit na kapilya sa tapat ng bahay. Hindi dapat tumutunog iyon, sarado ang simbahan, at wala namang misa. Pagtingin niya sa bintana, may nakita siyang isang lalaki, nakatayo sa gitna ng ulan, nakaputi, at tila nakayuko. Nang lumapit siya sa bintana, dahan-dahang tumingala ang lalaki. At ang mga mata nito pulang-pula. Ang pagbabalik sa sumunod na araw, biglang dumating si Ernesto, basang-basa, may galos sa mukha, at may takot sa mata. Hindi pa tapos, Rita, bulong nito. Hindi natin siya tuluyang naputol. Ang luksa galit na galit. Ayon kay Ernesto, mula nang mawala si Bino, nagsimulang mamatay ang mga hayop sa kanilang baryo, nawawala ang mga bata, at ang buong gubat ay tila naging tahimik na sementeryo. Ang mga panaginip niya ay paulit-ulit, nakikita niya ang anyo ng nilalang, mas malaki, mas mabangis, mas uhaw sa paghihiganti. Ang tawag ng gubat kinabukasan, habang namamalengke si Rita, nawala si Letlet. Sa kanyang paghahanap, may nagsabing nakita raw itong sumakay sa tricycle patungong Sitio San Pedro, ang lugar kung saan matatagpuan ang dating gubat na tinitirhan nila. Sa loob-loob niya, ramdam na niya, hinila na muli si Letlet ng dilim. Pasukang walang balik walang inaksayang oras si Rita. Muli niyang tinawagan si Canarding at magkasama silang bumalik sa dating gubat. Hindi na ito tulad ng dati, ang mga puno ay tuyot, ang hangin ay mabigat, at kahit ang mga ibon ay walang huni. Sa gitna ng gubat, may apoy na nakasindi pula, bughaw, at itim. At sa gitna nito si Letlet, nakatayo sa gitna ng bilog ng abo, habang may umiikot sa paligid niya, isang aninong tila nabubuo sa porma ng batang si Bino, ngunit ngayon ay mas malaki, mas hayop, at mas matalim ang mga mata. Muling pagtutuos, bakit bumalik ka? Tanong ng nilalang, ang tinig ay parang kulob na humahampas sa baga. Sumigaw si Rita, dahil hindi ko hahayaan na ikaw ang humawak sa anak ko. Mahal mo ba talaga siya? Tanong ng luksa. Mas pinili mo ang anak mo, pero tinalikuran mo ako. Dahil hindi mo ako anak, at hindi mo ako magiging anak. Ang tunay na anak ay hindi kinakain ang puso ng ina niya. Simula ng laban bigla, nagliyab ang buong paligid. Ang lupa ay umangat, ang mga puno ay yumuko sa tindi ng enerhiya. Inilabas ni Canarding ang huling sandata, isang banga na naglalaman ng sinumpang abo mula sa pusod ng gubat, isang bagay na kayang sumipsip ng espiritu ng nilalang. Habang binibigkas nila ang dasal, sumigaw si Bino, sumalakay, at tinamaan si Canarding sa dibdib. Bumagsak ito, duguan. Ngunit bago ito mawalan ng malay, naibigay niya kay Rita ang banga. Laban ng ina mag-isang humarap si Rita. Hawak ang banga, lumakad siya patungo sa nilalang. Habang umiiyak si Letlet, sigaw ng halimaw ay halos ikabingi ng paligid. Isang ina na marunong lumaban bihira, paungot siya ng luksa. Hindi gay bihira. Evan Eyan Ena hindi kayang talunin. Binuksan ni Rita ang banga. Mula rito, lumabas ang malalaking liwanag, mga aninong espiritu ng ibang inang nilamon ng luksa sa nakaraan. At sa kanilang tulong, sabay-sabay nilang pinilit na hilahin ang nilalang papasok sa banga. Huling sigaw inaai, sigaw ni Bino, hindi bilang halimaw, kundi muli bilang bata. Isang anyong may luha, may takot, at may pangungulila. Pero huli na ang lahat. Ang banga ay sumabog. Ang gubat ay lumindol. At sa gitna ng katahimikan, si Rita ay lumuhod habang yakap si Letlet. Umaga na. Humupa na ang apoy sa gubat, tumigil na ang mga kaluskos, at muling bumalik ang liwanag sa mga sanga ng punong matagal ng binalot ng kadiliman. Sa gitna ng mga abo at nagkalat na mga tuyong dahon, mag-ina ang natirang nakaupo sa basat malamig na lupa. Si Rita, yakap si Letlet,
kapwa basang-basa sa pawis at ulan, ay tahimik, parang walang boses, parang nilamon ng pangyayaring hindi maipaliwanag ng salita. Muling paghinga ng unti-unti silang nakalayo sa gubat, bumalik si Rita kay Canarding, na ngayoy nakagapos ng benda sa dibdib ngunit buhi. Niyakap siya ng matanda at sinabing, ang tunay na tapang ng ina ay hindi nasa sigaw, kundi sa pagtitiis. Isang hakbang, isang iyak, isang sakripisyo, at nailigtas mo ang anak mo sa mga kuko ng gabi. Tumango lang si Rita. Hindi niya alam kung masaya ba siya, kung ligtas na ba talaga sila, o kung may naiwang piraso sa kanya na hindi na kailanman mabubuo. Pagbalik sa katahimikan makalipas ang isang linggo, bumalik na sila sa bayan. Sa tulong ng simbahan at mga kapitbahay, nakahanap sila ng panibagong tahanan, malayo sa dating gubat, malayo sa alaala ni Bino. Si Letlet ay muling nakapasok sa eskwelahan, nakangiti, nakikipaglaro. Parang wala ng bakas ng dilim na minsang nagbanta sa kanyang hininga. Ngunit si Rita, araw-araw niyang bitbit ang tanong, ano ang tunay na nangyari? Bangungot ba yon? O bahagi ng isang mas malaking mundo na hindi kayang abutin ng ating isip? Ang gunita ni Bino isang gabi, habang nag-aayos ng aparador, may nalaglag na lumang notebook, ang notebook ni Bino. Dala-dala niya pa pala ito, hindi niya namalayang naisalba. Binuklat niya ito. Luma, may bahid ng lumang dugo, ngunit sa likod ng mga pahina ay may bagong sulat, bagong tinta, salamat sa pagmamahal, kahit sandali lang. Hindi ko man ito naranasan sa mundo ng dilim, kahit saglit ay naging anak ako. Nanginig ang kamay ni Rita. Bumalik ang alaala ng batang minsang lumapit sa kanya, humawak sa kanyang palad, humingi ng pagmamahal. Hindi na niya alam kung alin ang totoo, kung ang halimaw ay tunay na walang puso, o kung may naiwang kaluluwa sa loob ng anyong nilikha ng kadiliman. Ang paminsang bulong sa ilang gabi, habang inaayos ang kumot ni Letlet, tila naririnig pa rin niya ang kaluskos sa bubong. Minsan, may mga aninong dumaraan sa sulok ng mata niya. Minsan, ramdam niya ang malamig na hangin kahit sarado ang bintana. Pero hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya lumalaban. Tinitigan lang niya ang dilim at sinasabi, hindi mo na kami matatakot. Wala ka ng puwang sa puso ko. At doon, nawawala ang lamig. Nawawala ang anino. Ang pagpatawad sa isang misa ng hating gabi, lumuhod si Rita at ipinikit ang mga mata. Hindi siya humingi ng kasalanan. Hindi rin siya humiling ng milagro. Sa halip, bumulong siya ng isang dasal, Bino saan ka man naroroon, patawad kung hindi kita kayang maging ina habang ikaw ay halimaw. Pero salamat. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung gaano kalalim ang kakayahan kong magmahal, at kung gaano ako kahanda na lumaban, para sa anak ko, para sa sarili ko. Bangungot o katotohanan? Ang buong baryo ng dating tirahan ni Bino ay unti-unting bumalik sa normal. Wala na ang mga bangkay ng hayop, wala na ang mga nawawalang bata. Ngunit sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng punong sinumpa, may isa pa ring guwang, isang aninong walang katawan, isang alaala ng nilalang na minsang tinawag na anak. At sa tuwing kabilugan ng buwan, may mga nagkukwento pa rin ng tinig ng bata mula sa ilalim ng lupa, inay ako ito. Naaalala mo pa ba ako? Huling paalala, hindi lahat ng ina ay isinilang upang magluwal ng bata. May mga ina na nilikha para protektahan, para umako ng kaluluwa ng ibang nawawala, kahit hindi dugot laman ang naging ugnayan nila. Ngunit sa harap ng dilim, may isang sandigan na hindi matitinag, ang pusong handang lumaban, kahit mag-isa, para sa liwanag. At si Rita, siya ang huwarang ina ng liwanag. Wakas. Kung gusto mo, maaari rin kitang tulungan gumawa ng YouTube script version, Tagalog audiobook narration, o live image prompts, para sa bawat eksena ng kwento. Sabihin mo lang, gawa mo ko ng script version, bigyan mo ako ng prompts sa AI para sa bawat heading, gawin mo siyang pang YouTube horror narration, o kahit anong kailangan mo next. 16 na.